Mga kababayan, malakas na hangin at ulan ang nararanasan ngayon sa malaking lugar sa Northern Luzon dahil sa Super Typhoon Nando. Nakataas po ang signal number 5 sa ilang lugar habang nasa ilalim din ng signal number 4 hanggang 2 yung marami pong probinsya sa may Luzon. Ang update sa binabantayang Super Typhoon Nando, alamin natin mula kay Gab Villegas mula sa Pag-asa Live. Gab? Audrey, napanatili na Super Typhoon Nando ang lakas nito habang papalapit ang bagyo sa Babuyan Island. Ayon sa pinakauling bulletin ng Pag-asa, ang Super Typhoon Nando ay nasa layang 245 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Ang Super Typhoon Nando ay may lakas ng hangin na aabot sa 205 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na aabot sa 245 km per hour. Kumikilos ang Super Typhoon Nando, Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa hilagang bahagi ng Babuyan Island. Nakataas naman ang Signal number 4 sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Island at northeastern portion ng Cagayan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes, hilaga at gitnang bahagi ng Cagayan, hilaga at gitnang bahagi ng Apayao at hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, northeast portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. At nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at hilagang bahagi ng Quezon, kabilang na riyan ang Polillo Island. Batay sa kanilang track at intensity outlook, tatahak ang Super Typhoon Nando, Pakanluran, patungong Babuyan Island at inaasahan na maglalandfall ang Super Typhoon Nando sa Babuyan Island bago magtanghali o kaya ay mamayang hapon. Inaasahan naman na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando bukas ng umaga. Audrey, makakasama natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Specialist John Manalo upang ipaliwanag pa sa atin kung ano ang magiging takbo nitong Super Typhoon Nando. Sir John, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV at naka-special coverage po tayo ngayon kasama ang iba pang mga ahensya sa ilalim ng Integrated State Media. Sir, ano po yung dala nitong Super Typhoon Nando? Mas marami po bang ulan o mas malakas po ba yung hangin na bibit-bitin po nito? Mas malakas po yung hangin na bit-bit nitong si Bagyong Nando. Kung makikita rin natin yung radius niya, umaabot ng mahigit 500 kilometers. Ibig sabihin, mamayang hapon ay posible na magtaas din tayo ng signal number 1 kasama yung Metro Manila. Sir, dahil po malawak din itong radius nitong bagyong ito, at saka of course, hahatakin ng Super Typhoon Nando itong hanging habagat. Ano pa po yung mga areas na posible pong ulanin dahil naman po sa southwest monsoon? Bukod sa direktang epekto nitong si Bagyong Nando na magdadala ng mga pag-ulan lalo na sa Northern Luzon, ay hinihila din niya yung moisture katulad nga po ng binanggit ng ating anchor na kasama dito yung mga pag-ulan dito sa Bataan, sa Metro Manila, Cavite, Batangas, ganun din dito sa Rizal at Laguna kasama yung Occidental Mindoro at Palawan. Sir, ito po, may binabantayan pa po tayong low pressure area na nandito po sa northeastern Mindanao. Ano po yung posibilidad po nito na maging bagyo at saan pong mga lugar ang posibleng tahakin po nitong low pressure area na ito? Sa kasalukuyan, itong low pressure area na ating minomonitor ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. At tatahakin niya yung ating eastern coast, east ng Philippine Sea at dito lalapit siya sa Eastern Visayas. Pero posible pa na magbago itong track nito sa mga susunod na araw. Sir, panghuli na lamang po, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Ngayon pa lamang po, gusto na natin habang hindi pa tuluyan na lumalapit, mamayang tanghali pa or hapon talagang pinakamalapit itong si Bagyong Nando. Super Typhoon po ito sa ating kalupaan. Ibig sabihin may chance pa tayo na maghanda. At kung meron tayong mga kababayan dito sa Northern Luzon na meron mga nakalatag na tent or posibleng masira dahil sobrang lakas po ng hangin ito, yung mga bahay na gawa sa light materials, posible nitong itumba at ganoon din naman yung puno na matataas, malalaki na hindi naman ganoon kakapit yung mga ugat nila ay posible rin na tumumba. Kaya gusto natin
natin na paalalahanan yung ating mga kababayan na ngayon pa lang paghandaan na natin kapag tayo pinalikas ng DRRM officers natin ay sumunod tayo at also wag tayong magstay sa coastal areas dahil meron tayong nakataas hindi lang storm surge warning kundi ganun din yung gale warning natin. Wag po tayong papalaot sa anumang parte ng ating coastal areas. And with that, sir, maraming salamat po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Audrey, mamaya alas 8 ng umaga ay maglalabas muli ang Pag-asa ng panibagong weather bulletin kaugnay nito sa magiging takbo nitong Super Typhoon Nando. At para sa Integrated State Media, mula rito sa Pag-asa, Gab Villegas ng PTV. Maraming salamat, Gab Villegas.